Good morning everyone. So, andito tayo ngayon para pag-usapan ang chain rule. Una, ano nga ba ang chain rule? Ang chain rule ay ginagamit nating paraan kapag greater than 2 ang exponent. So, ngayon, may given example tayo dito. Sasagutin natin siya step by step. Okay. Ang gagawin natin first step neto, itong exponent na 3 is pupunta natin siya dito sa left side. So, magiging 3. Tapos copy lang tong nasa parenthesis, which is 4x squared plus 5x. Close. So, minus 1 lang ang exponent. Ganyan. So, pagkatapos natin ng ganyan, ito times natin siya dito sa loob. Pero, bago yon, hanapin muna natin yung derivative netong nasa loob ng parenthesis. Ano nga ba ang derivative na nasa loob ng parenthesis? So, 4x squared plus 5x. So, ang gagawin lang natin dyan, 4 times 2, which is 8. So, minus 1 lang. So, maging 8x plus 5. Yan. So, ito na ang sagot. Yeah. Diba? Sobrang dali lang. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na tayo sa second example. So, guys, pangalawang example na tayo. First step, syempre, lalagay ulit natin tong 100 sa left side. So, magiging 100, open parenthesis, 5x raised to 4 plus 7x. So, palaging may minus 1. Huwag kakalimutan. 99. Yan. Pagkatas natin dyan, ito times mo siya sa derivative na nasa loob ng parenthesis. So, ano nga ba ang derivative na nasa loob ng parenthesis? So, ganito lang yan. 5 times 4 is 20. Minus 1 yung exponent nito. So, maging 20x cube plus 7 na lang. Yan. So, ito na dapat ang final answer. Pero, nakalagay dito, simplify. So, isisimplify pa natin siya. So, ganito lang mag-simplify. 100 times 20x cube. So, magiging equals 2,000 x cube. May isa pa. Plus 100 times 7. So, 700. Ngayon, tapos natin ma-multiply to, copy nyo lang itong nasa parenthesis dito sa kanan. 5x raised to 4 plus 7x raised to 99. Ito na ang final answer natin. Yan. So, gets nyo ba? Okay, guys. Next, punta tayo sa last example. Number 3. Dito na. Ang given example natin is y equals square root of 2x plus 1. Ang labo, parang kayo. What if ilang oras na siyang hindi nagre-reply sa'yo? What is the first step? Ang gagawin natin ngayon dyan is first step is i-convert natin ang square root to exponent. So, magiging open parenthesis 2x. So, equals, i-convert natin yung square root into exponent. So, 2x plus 1 close is 1/2.
Yan. So, eto na. Dito na mag-uumpisa yung ginawa nating first step kanina. So, yung 1/2, punta natin siya sa left side. 1/2. So, magiging 2x plus 1. So, kapag nag-minus ka ng ni-minus 1 mo, ang 1/2, magiging negative 1/2 lang yan. Yan. So, ngayon, ano sunod? Hanapin ang derivative na nasa loob parenthesis. Ito times natin siya. So, ano ang derivative na nasa loob ng parenthesis? 2. So, eto na nga. Derivative na natin. So, may rule dito na bawal magka-negative tong exponent. So, may tinatawag tayong rule na negative exponent rule. So, itong 2x plus 1 is raised to negative 1/2. Ipupunta natin siya sa denominator para maging positive. So, magiging ganito. Equals 1, 2, open parenthesis, 2x plus 1 over, ay raised to 1/2 na. Positive na siya. Ngayon, etong 2x plus 1 raised to 1/2, pwede mo na siyang i-convert sa square root. So, pwede siyang ganito na. 2 square root of 2x plus 1. Yan, ganyan. So, eto na. Ito times na natin siya ngayon sa 2. So, ang ito times lang dyan is yung numerator. 2 times 1, 2. Wow, ang galing. So, magiging ganito yan. 2x plus 1. So, same na siya. Oh. So, sorry, hindi nakita. Yan, 2 times na natin siya. Ulit, times na natin. 2 times 1, 2. So, 2 over 2. Yan, copy lang. Tapos ngayon, same na siya. Pwede natin i-cancel yan. Ang matitira na lang is 1 over square root of 2x plus 1. Ito na ang final answer natin. So, yun na nga. Tapos na ang ating chain rule. Kung may natutunan kayo, please like and subscribe. Yeah, let's go.